Alright, so magandang oras mga katiyats, mga kababayan. Kudos at shout out sa lahat ng ating mga katiyats na nanonood ngayon sa buong Pilipinas at sa ating mga katiyats sa ibayong dagat. Well, meron tayong napakagandang treasure dito. Ito ang isang meteor na tumama sa bubong ng isang bahay mismo. Kaya ang may-ari ng bahay ay alam niya na kung ano ang tumama sa kanya dahil galing sa kalangitan eh. Ayun oh, nakikita nyo yung napakalaking butas sa bubong. Di ba? Butas ang bubong eh. At tumagos, ayan oh. Balikan natin yung butas ha. So ayan yung butas. Tumagos. At tumama doon sa may garden. Ayun oh. At nang i-post niya ito sa Facebook, ay napansin siya ng isang meteorite collector na isang Amerikano at binili ito sa kanya ng napakalaking halaga. Okay, atin na tingnan kung magkano ang bili nito, mga kababayan, mga katiyet. So, $1.85 million. 1.5 1.5 uh, $1.85 million, mga katiyets. 1.85 million, magkano ba yan? Times 58. Grabe. Eh, $30,000 nga, $30,000, 1 million na yan eh. Kaya i-multiply nyo na lang sa inyong calculator, $1.85 million ang bili ng yung ano kanina, yung kolektor ng meteorite sa isang maswerteng ano pala to eh, isang Indonesian. Okay, isa siyang Indonesian na ano lang, ordinaryong tao lang, hindi mayaman. Kita nyo naman yung bahay niya, di ba? Parang sa Pilipinas nga lang, akala ko nga ay Pilipino to eh. Indonesian pala. So sa likuran, no, ayun, no, yung tumagos. Nagkaroon ng crater yung ano, yung garden niya, oh, ayan, no. Kaya sa pagpulot pa lang niya ay mainit daw. Mainit-init pa yung bato eh. Umuusok pa. Kaya alam niya na ito'y pwedeng meteor. Kaya nang i-post niya ito sa ano, sa Facebook, ay ang dami-dami palang tumawag sa kanya eh. Marami ang nag-offer sa kanya ng mga iba't ibang presyo. Ngunit meron siyang isang pinili, yung isang Amerikano, na $1.85 million ang bili sa kanya. Instant millionaire, grabe. Kaya para sa ating mga treasure hunters, kapag kayo yung nag-treasure hunt at may na-detect na metal ang inyong metal detector and then nang hukayin nyo ito, ay mga bato lamang yung nandun. Walang metal. So ibig sabihin, isa sa mga bato na yun ay metallic. Kaya kunin niyo yung mga bato na metallic. Unang paraan sa pag-detect ng meteor ay magnet. I-magnet niyo yon at kapag malakas ang dikit ng magnet, pwedeng meteor yon. Ngayon, pangalawang home test, pag-testing sa bahay kung yan ay meteor, ay lagariin niyo ng metal saw or hacksaw or i-grind niyo yung bato. Tapos pahiran nyo ng nickel solution. Yung nickel solution na yun, kapag nilagay mo yun sa cotton buds, and then ipapahid mo konti, magpipink ang kulay ng cotton buds. At kapag nagpipink yun, lumundag ka na ng mataas hanggang bubong. Ingat lang, baka bubukol yung ulo mo. Yan ay meteor o meteorite kapag nag-pink yung nickel solution na nabibili yan sa Lazada o Shopee. Gumamit na ako niyan at sa kasamaang palad, yung mga na-detect ko na bato na metallic ay hindi meteorite pero malaki ang iron content, tinatawag na mga ore. Nagmamagnet yan.
Pero baka swertihin tayo na matulad tayo nito na nasa garden lang pala. Ay, ang babaw lang ng ano eh. Dalawang roller lang daw ang lalim ng pag ano ng meteor, pagbaon sa lupa. Akala ko 2 dipa eh. 2 feet lang, 2 feet, so 24 inches ang pagbaon sa garden niya. Eh baka tumama sa isang bato, di ba? Kaya hindi nakatagos. Kasi sing bilis ng bala yan eh, ang velocity niya, sing bilis ng bala. So ibig sabihin kapag tatama sa lupa yan, ay babaon talaga yan ng malalim. Pero kung may bato na malaki, di ba, andin tumama siya doon, ang meteor ay napigilan ang kanyang pagpasok sa lupa ng malalim. Kaya nakita kagad ng ano eh, nitong mama dito, pinulot niya kagad at mainit-init pa daw, umuusok pa eh. Yun, doon pa lamang, bato na umuusok, mainit pa, galing sa kalangitan. Kahit na yan ay lunar meteorite. Ang lunar meteorite, galing lang yan sa buwan eh. Ang pinakamura na meteorite ay galing sa buwan dahil malapit lang siya sa atin. Yung mga mahal ay yung galing sa Martian o galing sa Jupiter, sa asteroid belt. Yung mga galing dyan na makarating sa Earth, yan ay mahal dahil very collectible at siya ay alien at siya ay out of this world. Kaya minsan mas mahal pa ang meteorite kaysa ginto, mga kababayan. Kaya kung tayo yung nag-detect, mga ka-TH, kapag may bato na malakas talaga ang ano niya, pag-detect, kunin nyo, dalhin nyo sa bahay. At din i-magnet, dumikit siya, di ba? Panghuli at pangalawang test, i-grind siya, at makikita nyo doon, kapag ano yan, mayroon talagang manstatin, ano yan eh, manstatin na itong pattern, yun yung parang mga nag-cross-cross na nickel sa loob ng bato. At kapag pahiran mo yun ng nickel solution ay magpipink, magpiesta ka na at magsilibrar ka na ng birthday mo in advance dahil ang nakuha mo ay meteor. Kaya yun ang hindi natin itatapon. Kapag may mga bato na kasing laki ng ulo ng tao, kasing laki ng kamao, na malakas talaga mag-detect sa ating metal detector, pulutin nyo, iuwi nyo sa bahay at doon nyo i-test. Yung nickel solution na pang testing ng meteor, mura lang yan, 800 pesos lang yan, mabibili nyo, maliit na garapa yan. So nickel solution, huwag kalimutan, para hindi na kayo pupunta sa mga laboratory para sa testing, pareho lang yun, gumagamit din sila ng nickel solution. Alright, so yan lang ang ating may bahagi sa inyo, ang kahalagahan at importansya ng mga nagmamagnet na bato kapag tayo ay nag-treasure hunt. Huwag niyong kalimutan magdala ng magnet para kapag nag-detect ang inyong metal detector sa isang bato, i-magnet nyo yun at kapag dumikit ang magnet, presto, pwedeng meteorite ito at hindi meteor wrong. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. See you in our next video dito lamang sa The Surigao Sun Channel. Hanggang sa muli, paalam.